Halos 3 buwan na ang lumipas mga kaibigan matapos inirelease ni Gege Akutami ang final chapter ng JJK na ang chapter 271 at umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans. However, sa araw na ito ay naglabas si Gege na isang epilogue ni Ozawa, Panda, Nobara at Uraume. Kaya naman sa videong to ay once again and for the last time para sa mga JJK fans ay i-review natin ngayon ang huling masasabi nating bonus chapter ni Gege Akutami mga kaibigan na ang sinasabi nilang chapter 271.1 na isang epilogue chapter. At punong-puno ito ng napaka-wholesome na eksena mga kaibigan na tsak na magugustuhan nyo. Kaya naman this is Mr. Numekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Epilogue number 1. Ozawa Yuko. Nagsimula ang eksena dito mga kaibigan in which ay makikita natin na nag-i-snow ngayon at may kita rito ang street lights. Kasabay niyan ay maririnig ang boses ni Yuji na nagsasabing gustong-gusto niya raw talaga ang snow. Na habang tumatagal ang mga fireworks o karagatan ay di na raw gaano ka-special pero pagdating naman daw sa snow ay still may nararamdaman pa rin daw siyang espesyal sa snow. Na habang nagsasalita rito si Yuji ay makikita na nagpapasilong naman sila dito sa waiting shed mga kaibigan. Kasama itong si Ozawa. Nasabing ganun din daw ang kanyang nararamdaman sa snow. Ang eksena ito mga kaibigan ay isa palang flashback at ngayon sa present day ay may kita ngayon si Ozawa na naglalakad na sabing nandirito na raw siya. Bumalik na raw siya dito sa kanyang hometown pero wala pa raw siyang nakasalubong dito ng mga old classmates o old friends na bakay wala rin naman daw makaka-recognize sa kanyang appearance ngayon kahit makasalubong pa raw niya sila. Ika pa rito ni Ozawa na mula sa middle school at high school ay nasa mga 200 daw siguro na tao ang kanyang kilala dito sa Sendai pero ang kanyang nakakasalubong dito ay ang mga di raw niya kilala. Pero isang tao lang naman daw talaga ang kanyang gustong makasalubong ngayon. At yun ay si Yuji Itadori mga kaibigan. Na inalala naman ngayon ni Ozawa ang huling pagkikita nila noon sa Tokyo. Maya-maya pa habang iniisip niya ang mga bagay na yan, ay bigla namang dumating si Yuji na sabing, "Oy, Ozawa." Dahilan na biglang nag-freeze dito si Ozawa mga kaibigan at nauutal ngayon sa pagsagot na sabing, "Itadori, umuwi ka rin pala." Nasagot naman ni Yuji na iniwan niya raw kasi na totally empty ang lugar ng kanyang lolo noon nung lumipat siya sa Tokyo. At marami pa rin daw siyang bagay na dapat aasikasuhin dito. Kaya sabi naman dito ni Ozawa na what a coincidence daw. Siya naman daw ay ililipat na raw ngayon ang kanyang lola sa isang bahay. Kaya ay umuwi raw siya rito para tumulong sa paglinis ng bahay. Nasabi naman ni Yuji na medyo mahirap daw talaga ang buhay para sa kanilang mga bata pa. Matapos niyan ay tinanong naman ni Ozawa si Yuji kung ayos lang ba raw ito sa Tokyo noon. Nasa isipan naman ngayon ni Ozawa na kahit tinatanong niya raw si Yuji sa katanungang yan ay alam na raw niya ang sagot dito mula kay Nobara mga kaibigan. Kaya isagot naman dito ni Yuji na oo raw. Nasa Shibuya raw siya noon pero ayos lang daw siya. Nasa isipan naman ngayon ni Ozawa na hindi raw niya alam na doon pala nanggaling ang mga peklat ni Yuji sa mukha. Kasi ang Shibuya raw ang sentro noon ng pagsabog o nangyaring pagsabog. Maya-maya pa tinanong naman ni Yuji si Ozawa na kumusta naman daw ito. Sagot naman ni Ozawa na sa Machida raw siya noon tumira. Nasabi naman ni Yuji na Machida, ang city of mystery daw. Nagtaka naman dito si Ozawa sa kung anong ibig sabihin ni Yuji dito. Kaya sabi naman ni Yuji na biro lang daw. Kasi to be honest ay sinabihan na raw siya noon ni Kugisaki na ayos lang daw ang kalagayan nitong si Ozawa. Mga salitang nagpataas naman sa energy ni Ozawa mga kaibigan na sa isipan nito ay wika pa niya na kailangan daw niyang huminahon o kumalma kasi hindi naman daw ibig sabihin nito na kinakamusta raw talaga siya ngayon ni Yuji. Maya-maya pa bigla namang may napansin si Yuji sapagkat may kita na nagsimula ng mag-snow mga kaibigan. Kaya sabi rito ni Yuji na umuulan daw ng snow. Natanong naman ni Ozawa na gusto pa ba rin daw ni Yuji ang snow kaya sa sinabi nito noon nung high school pa sila. Kaya isagot naman dito ni Yuji na oo na hanggang ngayon ay special pa rin daw para sa kanyang snow. Nasabi naman ni Ozawa na siya rin daw gusto niya pa rin daw ang snow lalo na kung nakatambak daw ito na sa isipan ni Ozawa na gustong-gusto niya raw ang liwanag na nanggagaling sa nakatambak na snow. Kaya dito naman kay Yuji ay sabi niya na naiintindihan niya raw si Ozawa na kung may makita nga raw siyang nakatambak na snow ay parang gusto niya raw talagang gumawa ng snowman. Pero sa isipan naman ngayon ni Ozawa ay gusto niya raw pala ang snow kasi ang snow ay nagpapaalala daw sa isang taong mahal niya. Sabay may kita itong si Ozawa na nakangiti at nagbablush mga kaibigan habang nakatingin kay Yuji. Matapos niya ay somewhere far away ay may naramdaman naman si Nobara na sabing parang may nararamdaman daw siya ngayon na si Yuji ay nakatayo na raw ngayon sa pintuan papapuntang adulthood. Nasagot naman ni Megumi na oo raw na ang pag-generate sa isang bahay ay hindi raw isang bagay na nagagawa ng isang bata. Since si Yuji mga kaibigan ay umuwi sa kanilang hometown para asikasuhin ang bahay na naiwan ng lolo nito. At similarly ay yan din ang rason na umuwi itong si Ozawa na related din sa bahay ng lola nito. So dito nagtapos ang epilogue ni Ozawa mga kaibigan. Kaya I bet na in the future
ay silang dalawa talaga ang magkatuluyan. Kaya dito na tayo sa ikalawang epilogue. At exciting ito mga kaibigan, ang epilogue Panda. Nagsimula eksena dito kay Panda na tila ba'y nakadisplay lang sa isang lugar, in which ay maririnig ang boses na nagsasalita na sabing isang panda, ang cute naman daw nito. Nasabi naman itong isa na kasama ng nagsasalita na hindi raw pwedeng hawakan ang panda kasi mga treasure daw ito ng kanilang lolo. Nasabi naman itong babae na ngayon hinawakan nga itong panda mga kaibigan na sabing napaka-cute naman daw nito para sa isang treasure. Nasabi naman itong lalaki na ang pandang yan ay isa raw sana noong special cursed corpse. Kung kaya't nang masabi yan ng lalaki ay binitawan naman at hinagis itong babae si panda na sabing ha? Isang cursed corpse? Ayoko niyan. Napakadumi pala nito. Kaya na may sinalo naman itong lalaki itong si panda na sabing sira ulo raw itong babae. Kaya ay dito na nagsalita si panda na sabing ang sama ng ugali ng batang to. Apo ka ba talaga ni Yuta? Ang bigla ang pagsalita na yan ni panda ay lubos namang gumulat sa dalawa. So grabeng revelasyon yan na ang dalawang batang to mga kaibigan ay mga apo pala ni Yuta Okkotsu. At napaka-obvious naman itong isa kasi kamukhang kamukha talaga ito ni Yuta mga kaibigan, which is ang babaeng to. However, itong lalaki naman ay obviously may Zenin genes talaga na dumadaloy sa dugo nito. Kasi tignan nyo nga naman ang mukha nito, nakaparehong-pareho talaga kina Maki Zenin. So it's official even though di pa talaga ipinakita na si Yuta at Maki ay nagkatuluyan pala talaga. So matapos yan ay dito na ipinaliwanag ang kalagayan ngayon ni Panda na ayon pa rito na ang abrupt mutation na cursed corpse na si Panda ay nagfa-function noon independently dahil sa may tatlong core ito mga kaibigan. However, after sa nangyaring Jujutsu Terrorism o Culling Games mga kaibigan noong November 2018 ay simula raw noon ay nawalan daw si Panda ng kanyang mutually observant independent functioning capabilities. Kasi alam naman natin na pinatay ni Kashimo ang dalawang core sana ni Panda noon. Dada pa rito na dahil daw dyan ay huminto na raw ang activity ni Panda noong October 2035 in which ay dun na raw ito ni-register at inilagay na sa Gojo Clan Family Storage. At ang clan head naman daw ngayon nito ay ipinasa na raw kay Yuta Okkotsu. So si Yuta Okkotsu na pala ang clan head ng Gojo Clan mga kaibigan. Matapos dyan ay maririnig naman ang sigaw dahil sa ginawang pagsalita ni Panda mga kaibigan. Kaya ay sinabihan ni Panda itong dalawa na napakaingay daw nito na wag daw itong sumigaw malapit sa kanyang tenga. In which ay ayon pa rito na kahit ngayon in 2080 ay paminsan-minsan daw nakakakilos itong si Panda. So in this time mga kaibigan ay 2080 na pala ito. So grabe, napakaraming info ang nalaman natin dito na may apo na pala si Yuta na posibleng silang dalawa pala talaga ni Maki ang nagkatuluyan. Si Panda ay hindi na pala nagfa-function gaya ng dati at ngayon ay nasa year 2080 na pala sila na si Yuta pala ang naging head ng Gojo Clan. So dito naman nagtapos mga kaibigan ang epilogue ni Panda. Kaya dito na tayo sa pangatlo, ang epilogue ni Kugisaki Nobara. So nagsimula eksena dito kay Nobara na sabing yo. Sumagot naman itong babae na ha? Teka, Nobara? So ano ba rong meron na pinuntahan niya raw ngayon ang kanyang ina? In which ay itong babaeng to ay ina pala ni Nobara. Nasagot naman ni Nobara na hindi raw siya naparito para bisitahin ng kanyang ina. It's just that magbibigay raw talaga ng kamalasan kung i-ignore niya ang huling bilin ng taong na mayapa na. Kasi alam naman natin mga kaibigan na ang letter na ibinigay ni Gojo kay Nobara noon ay tungkol sa whereabouts ng ina nito. Matapos niya ay sabi naman nitong ina ni Nobara na nag-e-enjoy daw ngayon si Nobara sa kanyang buhay. Nasa isipan naman ngayon ni Nobara ay wika niya na naiinis daw talaga siya kasi wala raw talaga siyang interest sa paggawa sa isang bagay na di niya raw talaga alam. Maya-maya pa ayon naman ngayon sa ina ni Nobara na itong si Nobara ay pumunta raw pala sa Tokyo at naging isang sorcerer. At pagdating naman daw dito sa kanya, dito sa ina ni Nobara ay wala raw pala itong talento sa pagiging sorcerer noon. Kaya si Nobara lang daw talaga ang tinuturuan ng lola nito noon. Nasagot naman ni Nobara na tumigil ka nga kasi ang paraan daw ng pananalita ngayon sa ina ni Nobara ay parang sing bata niya ngayon ang kanyang anak. Nadagdag pa ni Nobara na ang kulang lang daw sa kanyang ina ay hindi raw ang talento ng pagiging isang sorcerer, kundi ang nagkukulang daw talaga sa kanyang ina ay ang pagiging isang mabuting magulang. Na kahit nandun daw ang kanyang ina noon o wala, ay masasabi niyang magiging sorcerer naman daw talaga siya. Na ayon pa kay Nobara na kung di lang daw sa kanya ay hindi raw talaga pala noon makakapag-quit ang kanyang ina sa pagiging sorcerer. So parang naging collateral itong si Nobara mga kaibigan na nag-quit noon ang kanyang ina sa pagiging sorcerer dahil sa itong si Nobara na ang tinuturuan ng lola nito. Kaya dito napasabi si Nobara na napaka-pathetic naman daw ng kanyang ina. Na ganyan ba raw talaga kalaki ang takot nito sa kanyang lola? May kita naman itong ina ni Nobara na naninigarilyo na sabing yan lang ba raw ang gustong sabihin ngayon ni Nobara sa kanya? Na gusto lang daw talaga ngayon ni Nobara na i-acknowledge siya nito. Pero ayon dito sa ina ni Nobara na patawad daw kasi alam daw niya na ang gusto rong marinig ngayon ni Nobara sa kanya ay ang mga salitang patawad sa mga nagawa ko noon, Nobara. Lumaki ka talagang maayos at napakagaling mo. Nadagdag pa nito na siguro ay gusto lang talaga ni Nobara na pagandahin man lang ang memory nito sa kanyang
masamang ina kahit maliit lang, kaya ay naparito ito. Pero too bad daw ay hindi pa rin daw siya nag-iba o nagbago, na ang pagsisidus sa mga mayayaman, ang pagiging lasing, ang magkaroon ng jowa na mas bata pa sa kanya ay nagpapasaya raw talaga sa kanya, na masaya raw talaga siya ngayon, na sa tingin niya ay napakaganda raw ng kanyang buhay ngayon. Kaya dito na sumagot si Nobara na wikang, ha, ang galing naman, ang ganda ng lecture na ginawa nitong kanyang ina, na nagmula raw siguro ang lecture na yon sa isang planetang may kakaibang gravity, mga salitang nagpainis naman sa kanyang ina. Kaya ay dito na nagpaliwanag si Nobara na mula raw kasi sa kaloob-looban ng kanyang puso ay wala raw talaga siyang pake dito sa kanyang ina. Nagbigay respeto lang daw siya dito sa patay, at pumunta raw siya dito kasi naisipan niyang makakakita raw talaga siya ng isang bagay na nakakatawa talaga. Nasagot naman ng kanyang ina na wikang, ha? Anong sabi mo? In which ay dito na nagtanong si Nobara na sabing, di ba lola? Na nang marinig yan ng ina ni Nobara ay kinilabutan naman ito sapagkat biglang dumating ang lola pala ni Nobara, na I get it mga kaibigan, nakakatakot nga pala talaga ang lola nitong si Nobara. Kung kaya't nabulol naman ang ina ni Nobara sa takot na sabing inay, ngumiti naman dito si Nobara na sabi rito sa kanyang isipan na take your time po. So finally ay ni-reveal na rito ang ina ni Nobara at ang lola nito, na sadly ganito pala talaga ang attitude ng nanay ni Nobara. At dito nagtapos mga kaibigan ang epilogue ni Nobara. Kaya ay dito na tayo sa pang-apat and final epilogue, na ang epilogue Uraume. Nagsimula eksena way back sa Heian era, at may kita si Uraume na parang naging ice mga kaibigan ng paligid nito, pati ang katawan nito. Natanong naman ni Sukuna na ano ito, in which ay sagot naman ni Uraume na di raw niya alam. Ganito na raw talaga siya, na sa tuwing gumigising siya ay ang lahat na nasa paligid niya ay malamig daw talaga, at ang kanyang ama at ina ay parehas daw na namatay sa ganitong paraan, which means ay accidentally parang napatay nga ni Uraume ang kanyang mga magulang due sa pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Kung kaya't niyaya siya rito ni Sukuna na sabing, sumama ka sa akin bata, kasi kahapon lang ay aksidente raw niyang nawasak ang kanyang ice house. Ang ice house mga kaibigan ay isang sinaunang refrigerator sa time na ito. So matapos ng eksenang yan ay in some time may kita itong si Sukuna na may pinatay na mga hayop, in which ay dito niya sinabihan si Uraume na bantayan mo to para hindi raw maagnas o mabulok ang karne. Nasagot naman ni Uraume na, ha? Kaya sabi rito ni Sukuna na, di ba sabi mo na nagiging malamig ang lahat o ang nasa paligid mo? Sige, gawin mo yun dito. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena, sinabihan naman ni Sukuna si Uraume na wikang, di ba gutom ka? Bobo ka ba? May karne na sa harapan mo. Pwede mo naman niyang kainin kahit kailan mo gusto. Maya-maya pa may makikita na niluluto na ni Uraume ang karne na yan. Na matapos niyan ay tinikman naman ni Sukuna ang niluto nitong karne. Na sabi nitong si Uraume na ayos lang ba raw ang luto niya. Nasagot naman ni Sukuna na masarap daw. Kaya ay paliwanag naman ni Uraume na pinalamig niya raw ang red meat sa low temperature at pinatuyo niya raw ito sa pamamagitan ng pag-ihip nito ng hangin sa karne. Kaya ay tanong naman ni Sukuna na sino raw ang nagturo nito sa kanya. Nasagot naman ni Uraume na wala raw, sadyang bored lang daw siya nung ginawa niya ito. Kaya ay tinanong naman siya dito ni Sukuna na marunong ba raw itong magkatay ng tao? Isang tanong na nagpa-confuse naman kay Uraume. Kaya ay paliwanag naman ni Sukuna na nagdedepende raw sa tao, pero ang pagkatay at pagkain ng tao ay isa raw uri ng delicacy. Matapos na eksenang yan ay sa sumunod naman na panel ay nagsalita naman dito si Uraume na bakit kahit malapit daw itong si Sukuna sa kanya ay hindi raw ito giniginaw. Napatawang sagot naman ni Sukuna na sabing, ikaw rin naman Uraume, bakit hindi ka giniginaw habang nasa tabi ko? At may kita dyan mga kaibigan ang continuation nung sa panel na ito na papapunta na sina Uraume at Sukuna sa afterlife o reincarnation. So sa ganitong paraan pala sila nagkakilala noon ni Sukuna mga kaibigan, na ngayon ay magkasama pa rin sila, at yan ang epilogue ni Uraume. So dito na nagtapos mga kaibigan ang lahat ng epilogue na dinagdag ni Gege Akutami. Sana ay nagustuhan nyo mga kaibigan ang huling gawa ni Gege, at may special message pa dyan si Gege mga kaibigan na di na natin i-cover pa sa video to. Pero kung gusto nyo maging updated sa iba pang JJK news o anime news ay you can follow my FB page na Mr. Anime_official. So dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan, at na-miss ko talagang mag-review ng JJK mga kaibigan, at na-miss ko ang lahat ng mga JJK fans natin dyan. Kaya naman, see you guys again sa next work ni Gege at sa season 3 ng JJK na gagawa natin sa susunod na mga reviews, reaction video at iba pa. So yan mga kaibigan, maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan yung video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.